Bueno mga kaalpo, ang atin pong tatalakayin sa ating video ay tungkol sa sahod ng mga politiko at matataas na empleyado ng gobyerno. Pero bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Noong 1989, nagsimulang gumamit ang Pilipinas ng tinatawag na salary grade system. Ito ay ang tinatawag na Executive Order No. 201. Ang sistemang ito ay karaniwang nakakatulong na malaman kung magkano ang pera ng mga tao ng gobyerno, tulad ng mga opisyal at empleyado, ang dapat bayaran. Sakop din nito ang mga politiko. Noong Enero taong 2019, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 201. Pinabago ng panukalang ito ang schedule ng sweldo para sa mga tauhan ng gobyernong sibilyan at pinahihintulutan ang pagbibigay ng mga karagdagang benepisyo para sa parehong mga sibilyan at militar at unipormadong tauhan. Sana all! Ang salary grade system ay batay sa sukat na 1 hanggang 33. Kung saan 33 ang pinakamataas na grado sa sweldo. Ang buwan ng sweldo ng mga pampublikong opisyal na kasalukuyang nakaupo ay ang mga sumusunod. Unahin natin ang ating mga barangay opisyal, honorarya kung tawagin ang sahod nila. Sakop dito ang mga barangay captain, kasama ang 7 barangay kagawad, barangay treasurer, at barangay secretary. Ang halaga ng honorarya na pwedeng ibigay sa mga barangay officials ay depende sa laki ng income ng barangay, na pangunahing binubuo ng ERA o Internal Revenue Allotment o NTA, National Tax Allotment. Mas malaki ang income, mas malaki ang honorarya na pwedeng ibigay. Kaunting kaalaman, ang barangay ay ang basic political unit, sila ang primary unit na nagpapatupad ng plano ng gobyerno, maging programa o proyekto ng gobyerno. Ngayon ating alamin ang sahod ng Pangulo ngayong 2023, ang may pinakamalaking sahod at may pinakamalaking pananagutan at responsibilidad sa ating bansa ay ang Pangulo, na may pinakamataas na salary grade No. 33 na umaabot ng 419,144 pesos. At ang sahod naman ng Vice President, Senate President, House Speaker at Chief Justice, sila ay pari-pariho ang sahod na nasa salary grade 32 na umaabot sa 331,954 pesos. Ngayong 2023, ang sahod naman ng ating 24 na senator, at ang mga congressman, kasama ang mga executive secretary, department secretary, at iba pang posisyon na kapantay nito ay nasa salary grade 31 na, pumapatak sa halagang 278,434 pesos ang kanilang magiging buwan ng sahod. Samantala, ngayong 2023, ang sahod naman ng gobernador at mayor ay nakadepende kung saan nakauri ang kanilang lugar na pinamumunuan. Ito ay nakaklasify mula first class hanggang sixth class. Ang first class ang may pinakamataas na sahod, samantala mababa naman ang income ng sixth class. Kaya ang sahod ng gobernador tulad ng Cebu, at mayor tulad ng City of Manila na nasa first class, ay nasa salary grade 30 na nagkakahalaga ng 182,191 per month. Samantala, ang sahod naman ng Vice Governor, at Vice Mayor, ng first class city ay nasa salary grade 28 na nagkakahalaga ng 142,683. Ang sahod naman ng Mayor, na nasa 6th class cities, ay nasa 75% ng salary grade 28, ito ay nagkakahalaga ng 142,683 per month. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video, at huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.